So naganap na nga ang traditional pre-finals press conference nito lang Lunes na kung saan mapapansin na wala sa nasabing press corps finals na ito ang import ng Ginebra na si Justin Brownlee. At speaking of Justin Brownlee, isinugod pala ng ospital si Justin Brownlee matapos itong atakihin ng asthma. Ayon kay Coach Tim Cone, head coach ng Gins, inatake ng asthma si Justin Brownlee sa kanilang practice, kung kaya dinala nila si JB sa ospital upang ipagabot. So concern ang nasabing head coach sa kalagayan ng ilang players nila o niya tulad nila Justin Brownlee and Troy Rosario, lalo na't naghahanda pa nga naman sila para sa nalalapit na PBA Commissioner's Cup Finals. So kung si JB inatake ng asthma nito lang ensayo nila nung Lunes at isinugod pa sa ospital, ito namang isa pa na si Troy Rosario matatandaan namang patuloy na nagre-recover pa ng kanyang natamo noong injury nung nakaraang Game 5 ng semifinals kontra Northport noong nakaraang Biyernes na siyang nagkaroon ng sprained ankle. So para kila Coach Tim, umaasa nga sila na makaka-recover ang dalawang ito sa pagsisimula ng finals para sa Biyernes. Sino nga ba itong si Cassius Small Martin? Si Small Martin ay isang Filipino-Canadian. He previously played in the Asian Tournament na kung saan bukod sa ibang team doon na naging part din ito ng team na binubuo ng ilang mga bigating former NBA player like Dwight Howard, Quinn Cook at itong si DeMarcus Cousins, at naging teammate din ito sa Mustangs ni Alex Cabagnot, former PBA Star Guard player. So batay nga sa reporter update dito sa Filipino-Canadian na si Small Martin ayon sa Inside of the PBA nakasaad rito, credit po, breaking PBA 50th draft prospect na Phil-Canadian na si Cassius Small Martin maglalaro muna sa MPBL bago magpa-draft sa PBA. So goods to kung ganon, dahil kung mapapansin nyo nga sa estilo ng laro nito talagang may potensyal at kayang makapagsabayan kahit pa sa PBA. May pagkamala Jason Castro nga ang estilo ng laro nito Slasher talaga ito na may shooting din man outside kahit papano. Ang maganda pa nga po sa laro nito mahusay gumawa ng pasa ito. So abangan na lang natin kung makakapasok ba sa PBA ito, kung magtuloy-tuloy siya sumali sa PBA draft. At dito tayo sa player ngayon ng Ginebra na magiging pantapat nila sa mga shooters ng TNT Tropang Giga. So alam naman natin na bukod sa depensa, isa ang outside shooting na armas or sa armas talaga ng Tropang Giga na ngayon maaari ng matapatan ng Ginebra gamit ang mas shooter na bata nila sa katauhan ngayon ni Jamie Malonzo. So sa mga hindi nakakaalam nung last conference pa talagang gusto nang maglaro ni Jamie para nga makatulong sa Ginebra na kung saan ay inamin niya ngayon. So kung mapapansin nyo ang ganda na ng adjustment ng laro ngayon itong si Jamie Malonzo na kung saan mas may control na nga siya ngayon sa mga galaw niya, hindi gaya dati na madalas nasusundutan ng bola. So nag-matured na nga rin yung galaw niya at maging yung skills niya pa na kung saan mapapansin bukod doon yung improvement ng outside shooting niya or pagiging gunner niya na kung saan tumaas nga po yung kanyang percentage pagdating rito. Malaking bagay ito sa nangyayari sa kanya at para sa Ginebra dahil maaaring way ito para lalong mahirapan yung mga babantay at bumabantay sa kanya. Kumbaga unpredictable na kasi yung mga galawan nitong si Jamie Malonzo ngayon Plus kung sumalaksak pa siya sa loob talaga namang napaka-smooth na talaga at hindi gaya dati na bara-bara. Bukod sa outside shooting nga nitong si Jamie Malonzo na na-improve niya, may isa pa nga po siyang bagong armas sa estilo naman ng laro niya at ito nga yun, ang pagposte niya sa ilalim na kung saan pag napansin niya nga po na mas may advantage siya sa dumidepensa sa kanya, talagang aararuhin niya gamit din syempre ang footwork niya sabay tira. At dito tayo, mukhang ang kampo ng TNT hindi talaga pakapante ngayon sa kanilang sitwasyon ngayong finals dahil sa kakaibang Ginebra ang makakaharap ng araw po nila this conference. Isa na dito itong napabalita sa Fast Break, credit po na gaya rito na kung saan inamin ni Coach Chot pala na bilib siya kay Troy na magiging key factor talaga ito rito
sa Ginebra ngayong PBA Commissioner's Cup Finals, na kung saan ay tinawag pa nga ito or niya itong nightmare. So ibig sabihin, para bang sinasabi niya na bangungot para sa kanila itong si Troy Rosario. So di na rin tayo magtataka, dahil alam naman natin, alam din ni Coach Chot Reyes yung kakayanan talaga nitong si Troy Rosario. Dahil dati na rin naman nilang naging player ito, na kung saan ay nakatulong pa rin naman sa TNT para sa kampyonato noon. Pero ngayon, ito't kanila ng kalaban. So si Troy, masasabi talagang magiging nightmare ito sa TNT kung magtuloy-tuloy yung laro niya sa mga nakaraang game niya simula elimination hanggang dito sa playoffs, dahil na nga po sa ganda ng nilaro nito sa Barangay Ginebra, na kung sa semifinals nga po, bago ang finals na ito nag-average ito ng 13 points per game on 67% shooting. So mataas yun. Bukod dun, napakaganda ng presensya niya na nabibigay sa Ginebra, lalo na pagdating sa ilalim. At alam nyo ba, para sa TNT head coach na ito, kung nung last na pagtatapat nga raw ng Ginebra at TNT sa Governor's Cup ay nakuha nila ang kampyonato, pero sa finals nga raw na ito ay maaaring possible magbago dahil sa presensya na mabibigay daw ritong Ginebra player na si Troy Rosario. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel, or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.